Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Narito ang mga balita mula sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Terrorist guerrilla front sa gitnang Luzon nabuwag na. Phase 2 ng selective exercise nagsimula na. Apayao Governor nanawagan sa kasundaluhan na panatilihin ang presensya sa lugar. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Kumpirmadong idiniklara ng NOLCOM AFP at ng kapulisan na dismantled na ang isang communist guerrilla front sa gitnang Luzon matapos ang isinagawang Area Clearing Validation Committee meeting sa Tarlac City. Ang buong detalye ay hahatid ni June Rebosa. Opisyal nang idiniklara ng Northern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines at ng Area Police Command, Northern Luzon na dismantled ang teroristang grupong Komiting Larangang Guerrilla, Tarlac Zambales o KLG Tarsam. Matapos ang isinagawang Area Clearing Validation Committee Meeting o ACVC sa Camp Aquino nitong ika-28 ng Mayo. Pinangunahan ni Commodore Carl A. Dicapia, Philippine Navy Deputy Commander ng NOLCOM at Police Brigadier General Jacob J. Macabali Jr., Executive Officer ng Area Police Command Northern Luzon, ang detalyadong pagsusuri at pagsasahigpit na nagpapatunay na ang KLG Tarsam ay sumunod sa lahat ng kriteria bilang maklasipikang dismantled. Matapos ang pagsusuri na lahat ng kriteria, ipinasa ng komite ang Resolution Number 01-2024 na opisyal na nagpapahayag ng pagkabuwag ng KLG Tarsam. Ayon sa NOLCOM, nagpapakita ang tagumpay na ito ang pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at mga lokal na komunidad upang tugunan ang banta ng mga komunistang grupo. Ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon ng Central Luzon. Samantala, iginiit ni NOLCOM Commander Lieutenant General Pernil G. Buca, Philippine Air Force na ang tagumpay ng pagbuwag ng KLG Tarsam ay dahil sa suporta ng lahat ng mga stakeholders nito at pwersa ng seguridad na kabilang sa nasabing misyon. Binigyan din niya na ang pagkabuwag ng KLG Tarsam ay nagpapakita ng malapit na pagtutulungan ng AFP at PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa Hilaga at gitnang Luzon. Mula dito sa Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si June Rebosa, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Umarangkada na ang Phase 2 ng US at Philippine Army to Army exercise sa isang workshop na ginanap sa Nueva Ecija bilang paghasa sa interoperabilidad ng dalawang armed forces. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Jomari Vallejos. Sa pagbubukas ng Phase 2 ng pagpapatuloy ng Salaknib 2024, samot-sanang aktibidad at pagsasanay ang ikinasa upang lalo pang pataasin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok mula sa Philippine Army at US Army Pacific. Kaugnay nito, sumailalim sila sa workshop on interoperability for Joint Pacific Multinational Readiness Center na ginanap sa Multipurpose Hall ng 7th Signal Battalion, Army Signal Regiment sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Dinaluhan ang nasabing workshop ng kasundaluhang radio specialist ng 7th Signal Battalion, 7th Infantry Cognate Division at 3rd Infantry Brigade Combat Team ng 25th Infantry Division ng USARPAC. Bukod sa pagpapalitan ng best practices pagdating sa signal communication, ay nagbigay rin ng ilang kaalaman ang US Army kung paano lalo pa mapapalakas at makakapagtaguyod ng signal communication sa isang lugar sa oras ng combat operation. Working on interoperability on communications for JPMRC rotation. We're doing some really awesome stuff here. We're learning a lot from our Filipino counterparts on how to load multiple radios at once over the air. And we're also working to build secure comms for both voice and data using existing hardware. It's phenomenal what we're doing here, and I'm having a great time. Samantala, ibinahagi ni Private First Class Raymart Amit, Communication NCO o Radio Technician ng 7th Signal Battalion, ang kanyang mga natutunan upang lalo pang mapalakas ang signal communication na nais niya ring ibahagi sa kanyang mga kasamahan. Makakatulong ito sa pag-improve ng signal communication ng ating Philippine Army. Maibahagi ko pa sa mga kasama ko yung
mga natutunan ko ngayon. Sa pagpapatuloy ng bilateral exercise sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay patuloy rin ang pag-angat ng kaalaman at kasanayan ng bawat kalahok dito na siya rin magpapataas ng serbisyong ibinibigay para sa bayan. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, para sa Mian Reports, ako si Jomari Vallejos, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa patuloy na pangangalaga ng kasundaluhan sa kapayapaan ng Apayao, nakiusap si Apayao Governor Elias Bulot Jr. na panatilihin ang presensya ng kasundaluhan sa nasabing probinsya. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Nico Agonoy. Nanawagan si Apayao Governor Elias Bulot Jr. kay 5th Infantry Division Commander Major General Audrey Pasha na huwag alisin ang mga kasundaluhan sa kanilang lalawigan. Ito ay matapos na idineklarang naitaboy na ang mga komunistang CPP-NPA palayo sa kanilang lugar. Ayon sa gobernador, nakamtan na nila ang kapayapaan at ayaw na nilang makabalik pa ang mga teroristang grupo. Ang hinihiling ko lang sana, General Pasha, huwag nyo munang tanggalin yung mga sundalo dito sa probinsya ko, baka babalikan na naman kami. Ayon pa kay Governor Bulot Jr., minsan nang itinuring na napabayaan ng lalawigan ng Apayao sa buong Cordillera sa mga nagdaang taon. Aminado ang gobernador na hindi pantay na oportunidad sa ekonomiya at mabagal na progreso at kaunlaran ang nagtulak sa marami na magrebelde laban sa pamahalaan. Bukas si Governor Bulot Jr. naramdam na ng buong Apayao ang katahimikan at kaunlaran at lahat ng maito ayon pa sa kanya ay dahil sa kabayanihan at sakripisyo ng mga kasundaluhan. A lot of people rebelled against the government because of the development na hindi nakakamtan ng bawat taga-Apayao. Wala ang Apayao, wala tayo dito kung hindi dahil sa mga kasundaluhan. Kaya malapit sa puso ng mga taga-Apayao ang mga kasundaluhan. Dahil wala kami, hindi namin nakamit ang tamang peace ng aming probinsya kung hindi dahil sa mga kasundaluhan. Marami ang nag-sacrifice. There are soldiers, fallen soldiers, who sacrifice yung mga buhay nila para lang makamit natin ang ating kapayapaan dito sa probinsya ng Apayao. Sa kabilang banda, sa ika-85 taong kaarawan ni dating Governor Elias Bulot Sr., kinilala ni Major General Audrey Pasha ang kabayanihan at papel ng dating gobernador sa paglaban sa teroristang gawain ng CPP-NPA. He stood his ground and braved the odds to make Apayao a province of its own. At kasama ng mga kasundaluhan ay buong tapang na tumutol at lumaban sa mga komunista upang mapalaya ang Apayao sa panggugulo at pananakot ng mga kababayan natin na naligaw ng landas. Sa kanyang talumpati bilang guest speaker sa pagpupugay kay dating Governor Bulot, nanawagan si Major General Pasha sa mamamayan ng lalawigan ng Apayao, huwag nang hayaang makabalik pa ang pwersa ng CPP-NPA sa kanilang lugar. Ayon sa commander ng 5th ID, malayo nang narating ng Apayao at natatamasan na ng mamamayan ang kaunlaran at kapayapaang pinagbuwisan ng buhay ng mga sundalo. Kaya nanawagan ito na huwag nang hayaang pang makapag-ipon pang muli ang mga ito ng lakas sa Apayao. Napakalayo na po ng ating narating, napakalayo na po ng narating ng Apayao sa ating sama-samang pagkilos. Laganap na po ang katahimikan sa buong lalawigan. Hindi na po mauulit at hindi na dapat maulit at huwag ninyong payagang maulit pa ang kasaysayan at kwento ng buhay ni late Lieutenant Madarang sa Kabugao. Dapat po ay huli na ang pagbibigay at pagsasakripisyo ni Lieutenant Dumalines at ni PFC Puntamillas sa Barangay Limeng. Para sa Mianan Reports mula sa lalawigan ng Apayao, Miko Agonoy nag-uulat para sa balitang pangkapayapaan at pangkaunlaran. At yan ang mga balita mula sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang balita. Ako si Jun Rebosa. At ako naman si Divina Mercado. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Kaligtasay aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan, isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y niyamyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga
Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.